What's up, what's up? So, ito yung tinatanong ko sa last video ko kung may nakakita. Kasi, unexpectedly, na-videoan ko pala kung paano siya nangyari. Anyways, kung di mo pa siya nakita, so ito yung link, panoorin mo. And disclaimer lang, hindi ko idea yung remedyo na ginamit ko sa video na ito. So, ibibigay ko na rin yung link para mapanood mo. So, ayun na nga. Sa sobrang inis ko, kiniskis ko na lang ng kiniskis to. Joke lang. Ang tawag dito sa proseso na to is sanding. Ang ginamit ko dito ay 1,000 grit based dun sa video na napanood ko. Alright, so alas 12 na ng madaling araw. Tataka kayo ba't ngayon ko inaayos yung motor? Kasi kaka-out ko lang sa work. What? Anyways, third coating na to. So, konting liha pa ng 1,000 grit yung ginamit ko. Then, iba-buff natin. Polish natin yung motor. Let's see kung effective talaga yung napanood ko sa YouTube na Qtix yung ginamit. Right? Puto lang tayo muna ng konti. Gagawin ko ngayon is papantayin ko lang yung pinatong ko na Qtix. So, medyo natin siya dapat throw ng tubig. Habang nilihan natin to. Konting-konti. Medyo malalim kasi dito yung tama niya. Kailangan mo siyang lagyan ng laman para pumantay ulit. So far, di ko na nakikita yung malalim na gasgas na feel na siya ng Qtix na nilagay natin. So pagpantay na ito mamaya, i-buff na natin. Mind you, hindi ako expert dito. Nood-nood lang ng video. Try lang. Kung ano effective, yun ang gawin natin. So far, maganda naman yung nakikita ko. Laki ng difference from malalim na scratch to halos hindi na halata. So far, so good. Dito na tayo sa... Okay na ako dito. Dito na tayo sa baba. At sa mga reality TV ko lang ito napapanood eh. Yung mga gumagawa ng kotse. Napakatahimik ng gabi. May mabanggit man ako mga produkto na ginamit ko, hindi ko po sila pinopromote. Binibigyan ko lang din kayo ng idea kung saan kayo makakahanap ng kailangan nyo. Yun. Diba? So far, di ko na gano'n nakikita yung malalim na bangas. Talagang kailangan lang talaga may tiyaga sa ganito. Kasi kung wala, edi wala. Walang mangyayari kapag wala kang tiyaga. Kung may pera ka, end up magpapagawa ka na lang. Pero kung katulad ko kayo na may budget naman, pero kung kaya nyo naman gawin at gusto nyo matuto ng mga bagay-bagay, gagawin nyo kagaya ko. Sa panahon ngayon, ang bilis naman maghanap ng information na kailangan nyo. Isang gusto nyong matutunan. Katulad nito, sinearch ko lang to sa YouTube. Hanap-hanap lang ng same experience. Ang pinaka di ko maintindihan is bakit tuwing naka-steady ako, dun pa siya laging nagagasgasan. Oh no!
Well, I'm not hoping na sa aksidente siya magasgas, pero most of ng gasgas niya naka-stationary ako. So, medyo matrabaho lang talaga pala siya. Hindi lang ilang minuto, talagang tiyatiyagain mo siya kahit umabot ng oras para kuminis at mawala yung mga scratches na ginawa mo nung nagsasanding ka. May lilihan mo siya. So, tiyagain ko muna to. Nalobot yung portable polisher. China-charge ko. So, mano-mano muna tayo. Polish pa more. So, ito na itsura niya after 2 hours na walang humpay na paghagod. Medyo okay na. Diba? Not bad. Pero pag tinitigan mo maigi, syempre makikita mo na may difference. Pero pag malayuan, okay na rin. Kasi hindi yung talagang brutal na kita na may malalim na uha. Diba? Galing. Tutuloy ko pa yung pag-polish kasi medyo hindi pa siya ganun pulido. Pero we're getting there. That's the good thing. Pagdating naman dito, I tried my best para mag-color match pero iba pa rin ang kinalawasan. Pero okay lang yon. At least naayos natin at napakinis natin. Alright, sana ay may naitulong ako sa mga beginner rider na kagaya ko. Hanggang sa muli, ride safe always.